Hello pong muli mga kababayan, nagbabalik pong muli ang inyong katambay, si Kamanong po dito po sa Tambay mga kabayan. Magandang araw po, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa atin lahat mga kababayan. Sana po nasa mabuti po tayong kalagayan saan man sulok po ng mundo tayo naroon. Ito po mga katambay, komentuhan po natin, dugtungan po natin yung issue po ng pagkulong po sa Chief of Staff ng Vice President kaya Attorney Zulaika Lopez mga katambay. Dahil po ang Vice President po ay sinuportahan niya po ang kanyang Chief of Staff. Talagang nagpunta po siya ron. At talagang ito po, meron din po pahayag ang ang kapatid po ng Vice President na si Pulong, si Congressman Paulo Duterte mga katambay. Pakinggan po natin sa balita at naalarma raw po ang Kongreso, ang Kamara, ang House of Representatives. Naka-lockdown daw po mga katambay. Ni-lockdown nila dahil sa Vice President. Yan ang sinasabi ko mga katambay. Kung ayaw nyo po magka-problema dahil sa sobrang pamumulitika nyo sa mga Duterte, baka mag-aklas sa mga Pilipino dahil hindi nakikita ng mga trabaho ang ginagawa nyong trabaho sa Pilipinas, sa ating bansa. Ang ginawa nyo lang trabaho, pamumulitika, at dinadala nyo sa sinasabi nyo na dapat silipin ang pondo, ang confidential ng Vice President, samantalang halos lahat may confidential. Kayo mismo sa Kamara, halos kayo lahat may confidential. Ganun din ang Senado at lalong-lalo ang Pangulo at pati mga LGUs. Pero sinisingle out nyo. Ayan, tinuturuan nyo. Tinuturuan pa kasi, tinuturuan ng institusyon ng Kamara na mag-aklas ang mga Pilipino. Tinuturuan na nila na magalit ang mga Pilipino sa kanilang ginagawa. Inuudyukan nilang mag-aklas sa ginagawa nito. Itong mga congressman na hindi po tumatanggap ng malaking pera yata, sabi ni Congressman Paulo. Ito pa, pakinggan po natin ang balita at komentuhan po natin. Naka-lockdown ngayon na ang Kamara dahil ayaw umalis doon ni Vice President Sara Duterte. Bibisita lang sana ang bise sa kanyang staff na ikinulong sa batasan. Pero nag-overnight si VP Sara sa opisina ng kanyang Kuya Pulong. Live mula sa Batasang Pambansa, nasa frontline ng balitang yan, si Ria Fernandez. Ria, hindi pa rin ba lumalabas si VP Sara dyan? Jiggy, 2 beses na bumisita si Vice President Sara Duterte sa House Detention Facility kung saan naroon ang kanyang Chief of Staff na si Attorney Zulaika Lopez. Hindi naman nagustuhan ng mga kongresista ang naging aksyon ng bise na dumating dito kagabi at nag-overnight pa. Mag-aalas 8 kagabi nang dumating si Vice President Sara Duterte sa Kamara. Binisita niya ang kanyang Chief of Staff na si Zulaika Lopez. Pero dahil 8 a.m. hanggang 5 p.m. lang ang visiting hours, sa visitor center sila nagkita. Nakakulong si Lopez sa Kamara matapos makontempt dahil sa undue interference o pakikialam sa mga kongresista. Kaugnay ito sa investigasyon sa confidential funds ng DepEd. Inabot ng hanggang alas 10 ng gabi ang pagbisita ni VP Sara sa kanyang staff. Ayon sa mga opisyal ng Kamara, nauwi ito sa overnight stay sa opisina ng kanyang kapatid na si Davao Congressman Paulo Duterte. May oras ding nawala ng aircon at kuryente ang bise dahil nagpapatay ng ilaw ang Kamara sa hating gabi. 8 o'clock, the Vice President's security team remained locked inside the room 304. At 10:53, we noticed the Vice President together with entourage left the room of the Honorable Pulong Duterte, and we followed her all the way to the detention facility. Bago nito, sumulat si VP Sara sa Committee on Good Government and Public Accountability na payagan siyang samahan si Lopez sa Kamara dahil na rin sa iba pang issue ng staff sa seguridad at kalusugan. Pero hindi siya pinayagan ng komite dahil hindi naman siya detainee. Hindi rin pinagbigyan pati ang hiwalay na liham ni Pulong na ilipat sana sa kanyang tanggapan si Lopez alang-alang sa humanitarian consideration. Ang tanging request na pinayagan nila ay ang mabisita ni VP ang kanyang Chief of Staff kahit dumating siya ng alas 8 kagabi, lagpas sa visiting hours. So sana naman po yung respeto po at yung leniency na binibigay po natin sa ating Vice President, suklian din naman po niya ng respeto. Unang-una po si ating Vice President, high profile.
Nire-respeto nyo po ba ang Vice President, mga congressman? Ano respeto nyo? Pinakamataas po yan. Pangalawa sa pinakamataas na naglilingkod sa ating bayan. Vice President, wala pong nakukuhang respeto sa House of Representatives. Sa pamumuno po yata na speaker. Tapos sa inyo pang bibig manggagaling ang respeto. Hiyang-hiya naman kami sa inyo. Gusto nyong respetohin? May respeto ba kayo sa Vice President? Sige nga. File po yan na personality. Hindi naman po yung ordinaryong mamamayan. Pag may nangyari po dyan, sagutin din po nila yan. Sana po sumunod lamang po nang sa ganun ay hindi na Sa tingin mo, bobo ang Vice President, Congressman Chua? Bobo ba yan? Para pumunta dyan na walang security yan? Hindi po tanga ang Vice President, Congressman. Congressman po ito na Maynila. Ginagawa pong tanga ang mga Pilipino. Sa tingin mo, walang kasamang security yan? Maraming seguridad na kasama yan ang Vice President. Parang Pangulo yan. Gada galaw niyan, gada lakad niyan. Maraming kasamang security yan. Tinatama lang po natin. Para bang ginagawa pong walang seguridad ang Vice President. May sariling security yan at hindi kukuha ng security sa Kamara yan. Dahil ang seguridad po ng Kamara ay para sa inyo. Baka magkaproblema pa Vice President pagka kayo humawak ng security niyan. Dahil nga po, pinupolitika nyo yan. Yun po ang totoo eh. Kaya mas magtitiwala ang Vice President sa kanyang security. Hindi pupunta na wala security niya yan. Di ba? ng ganitong klaseng issue. Respect begets respect. Hindi rin daw magandang halimbawa ang tila special treatment na ito sa bise para sa mga ibang nakadetain. Pwede naman daw bumalik-balik na lang ang bise sa Kasi nga, ang ginawa kasi ng Kamara, masyado yung pinulitika. Saan ka nakakita, resource person, ikukulong mo. Di ba? Hindi naman karapatan ikulong yan, resource person. Pwede nyo pabalik-balikin yan. Gada hearing, pwede nyo siyang pabalikin. Pero bakit nyo ikukulong? Di ba? Dahil hindi nyo nagustuhan na sagot. Para na kayong lumalabas ng mga hari dyan. Di ba? Parang hindi na kayo tao. Ang tingin nyo sa sarili nyo, puro kayong makapangyarihan dahil nandiyan kayo. Ang pinakulong nyo, isang abogado. At ang isa pa, ang ama nito, isang magaling na huwes o judge. O magaling din mag-imbestiga. Di ba? Ibang klase kayo. Tapos malalaman ng taong bayan ang nag-umpisang magpakulong ay isang convicted pa ng child abuse. Convicted? Siya pa nanguna na i-contempt. Kaya tinuturuan yung mag-aklas ng taong bayan pagka ganyan. Sobra kayong mamulitika. Ang trabaho nyo ayaw nyo atupagin. Confidential pa. Lahat kayo meron. Ayaw nyo buksan. Kamara. Hinigpitan palalo ang seguridad dito sa Batasang Pambansa dahil sa presensya ni Vice President Sara Duterte na ikalawang pinakamataas na lider ng bansa. Sa North Gate lang ng Kamara, 2 truck ng mga pulis at isang team ng SWAT ang dumating. Naka-lockdown din sa mga bisita ang South Wing. Pero sa eksklusibong panayam ng News 5, pinalaga nito ng kapatid ng bise. Kung mamatay yung Vice President dyan sa opisina ko, di wala tayong magawa. Hindi umuwi silang lahat. Pauwiin nila lahat security kung gusto nila. Marunong mo bumaril ng tao yung si Mayor Inday. Dagdag pa ni Pulong, pwedeng manatili ang bise sa kanyang opisina hanggat gusto niya dahil pagmamayari naman ito ng taong bayan. Wala rin daw problema kung patayin ang linya ng kuryente. Sisiguraduhin naman daw ng House leadership na hindi na mauulit ang insidenteng ito para maprotektahan ang integridad ng institusyon. Institusyon, protektahan. Pero ang kapakanan ng taong bayan, hindi nyo pinoprotektahan. Trabaho ba yan? Yan ba ang ginagawa nyo trabaho sa taong bayan? Mamulitika? Kababastos nyo? Tama sabi ni Congressman Pulong Bakit? Pag-aari ng taong bayan yan. Yang institusyon na yan, hindi nyo yan. Ni singkong duling. Wala kayong ginastos dyan mga politiko. Wala kayong ginastos. Puro gastos ng taxpayer yan. Pati kayo, swelduhan. Palamunin kayong lahat ng taxpayer. Real talk. Puro palamunin po ito. Ito mga sugapa sa kapangyarihan yata. Puro sugapa sa kapangyarihan. Puro palamunin ng taong bayan. Mga katamay, real talk. Di ba? Saan ba kumukuha ng sweldo ito? Saan ba kumukuha ng kinukurap? Di umano ito. Di umano. Di ba? Saan damukal na korupsyon? Di umano. Saan kinukuha? Di ba puro sa taxpayer? Kaya tama yung sabi ni Pulong
Gawin nyo na lahat ang gusto nyo. Kung mamatay ang Vice President sa Kamara, pwede naman mamatay. Dahil pwede nyo gawin. Di ba? Pero ang sabi ni Pulong, hindi naman tanga ang Vice President. Sanay yan. Sanay din humawak ng baril yan. Di ba? Sanay pumatay ang Vice President kung ang buhay niya ay manganganib. Saka hindi tanga ang Vice President para pumunta dyan na walang seguridad. May security yan. Bakit? Kinakabahan kayo, no? Takot na ngayon ang Kamara. Sobrang takot. Kasi manganganib ang kanilang institusyong kuno pag nag-alsa ang mga Pilipino. At pagka yan ay ginipit nyo, nagigipit nyo lang ngayon yan kasi ang speaker yata ay pinsang buo yata ng Pangulo. Kaya nagigipit nyo ng ganyan ang Vice President, ang pamilya Duterte. Kaya nagigipit po dahil nga may ambisyon maging Prime Minister daw at Pangulo. Kaya gagawin dahil nga napaka-popular vote. Ang popular vote kasi ay nasa mga Duterte. Kaya kailangan po itong gawa ng paraan para po hindi na sila tangkilikin ng taong bayan at ng mga OFW. Ang Duterte, lalo ang VP Sara, para po yung pangarap na ambisyon na malabo pa sa sabaw ng pusit ayon sa isang convicted ng child abuse, Franz Castro. Malabo pa sa sabaw ng pusit. Kung ang botohan ay magaganap ng 2028, hindi mananalo ito. Kahit ubusin niya ang buong kayamanan niya at magbayad siya ng napakarami sa social media, hindi siya mananalo bilang Pangulo ng bansa. Paano mananalo yung ganyang klaseng politiko? Puro traidor. Mga traidor na politiko. Mga walang utang na loob na mga politiko, mga tambay. Pagkatapos maibalik sa kapangyarihan ng kanilang kamag-anak, tumanaw ng utang na loob, puro panggigipit ang ginawa sa tao na tumulong makabalik sila sa pwesto. Magugustuhan ba ng mga Pilipino yan? Ang makaagusto lang yan, mga kababayan, yung mga silaw sa pera, silaw sa pakinabang, yan lang ang makakatanggap dyan, mga katambay. Pero yung mga may paninindigan at nasa tama, malabong makakasama ng mga ito at malabong mapasunod nila, mga kababayan. Di ba? Kaya yung ginagawa ng mga Vice President, may isang salita yan May isang salita ang mga Duterte, di ba? Sinabi niya na yan na pagka ginawa ng Kamara, naggipitin ang kanyang mga staff, ang kanyang mga trabahante sa Office of the Vice President, sasamahan niya ito, susuportahan niya dahil alam ng Vice President na ito'y pamumulitika, parte ng demolition job, at sinasabi po na politically motivated, harassment sa kanya dahil mismo si Pulong nakakadinig po diyan sa kanilang mga kaalyado riyan na yan ay bayad. Malaki raw po ang bayad diyan sa mga committee na yan. Dahil totoo naman yun. Kailangan po ng pera ng mga yan dahil kampanyahan next year. Gagastos po yan para manalo. Pero talinuhan na po natin, mga katambay. Ngayon, subukan po nila ngayon. Mismo na ang Vice President. Baka hindi na sila alisan dyan. At hindi nila pwedeng pigilan ang Vice President. Dahil una-una, meron siyang kapatid dyan. Pwede siyang manatili sa opisina ng kanyang kapatid. At kahit tanggalan nyo na kuryente yan, hindi nyo matatakot at matitinag ang Vice President. Dahil ang kakapal ng mukha, Kala mong pera nila ang ginagastos. Pera kaya nila ang ginagastos doon sa kuryente. Sa kuryente, telepono, at sa seguridad at mga security ron. Di ba? Puro pera ng taxpayer ang binabayad dyan. Di ba? Tama yung sabi ni dating Pangulong Presidente, Yung mga congressman na yan, representative, pagka nanalo ka dyan at ikaw ay corrupt, unang taon mo, nakakaroon ka na agad ng magandang sasakyan. Pangalawang taon mo, meron ka na naipundar na bahay at lupa. Pangatlong taon mo, saganang-sagana ka na sa lahat. Dumami na sasakyan mo, dumami na ari-arian mo, nagkaroon ka pa ng ari-arian sa ibang bansa. May katotohanan kaya yon? At may katotohanan din kaya na mismo sa dating Pangulong Duterte, pinaka-corrupt, pinaka-raten, pinaka-bulok na institusyon. Ito. Sa bagay, nakita naman natin di ba? Na talagang sa panahon po ng bagong Pilipinas,
talagang napakarami na po nilang paglabag sa karapatang pangtao, katulad po ng institusyon na ito. Yung kalayaan ng Pilipino, katulad po nito, karapatan na maging malaya, kinitil mo, dahil wala ka namang kaso, wala ka namang sinasampang kaso para ikulong mo riyan. Kaya isang abogado po ang Vice President at abogado rin po ang kanyang Chief of Staff na si Atty. Zulaika Lopez. Magagaling na abogado yan. Tapos, makikita ng taong bayan, isang convicted ng child abuse, ang gugumigil na i-contempt yan. Malapit na po. Konting-konti na lang. Konting-konti na lang. Malapit na. Kung hindi mag-aklas ang taong bayan, kung hindi ito mag-aklas, i-demolish naman kayo sa halalan, mga katambay. Kaya alarmang-alarma po sila. Alarmang-alarma sila ngayon. Natatakot sila ngayon, mga katambay. Dahil lalo silang nalulubog sa kumunoy ngayon. Sa ginagawa nila sa Duterte, sa Vice President, sa tingin nyo, tatangkilikin pa sila ng mga Pilipino? Lalo yung mga nahandyan sa Quadcom o Tuadcom na yan, mga katambay, malabo pa sa sabaw ng pusit ngayon yan. Tatrabahuhin yan. Sa isang taon, next year, tatrabahuhin yan ng Vice President, yung mga yan. Malabo na makabalik sa pwesto yan. Lalo kung ang mga Pilipino ay hindi mukhang pera at hindi sila tatangkilikin dahil sa pera, mga katambay. Good luck na lang sa inyo. Ayan, nagpakita na rin ng galit. Nagpakita ng galit na rin si Pulong. Tama ang sinabi ni Pulong. Hindi nyo pag-aari ang House of Representatives. Pag-aari yan ng Pilipino. Sa Pilipinas yan, sa Pilipino yan, hindi sa inyo. Kaya wala kayong karapatan na kayo ay maging para kayong mga hari dyan, para kayong mga boss. Hindi nyo pag-aari yan. Kaya mananatili, kung gusto man manatili ng Vice President sa Kamara, mananatili yan. Dahil una-una, meron siyang kapatid na congressman dyan o representative na pwede siyang mag-stay sa opisina ng kanyang kapatid na pag-aari ng publiko. Hindi pag-aari na speaker yan. Tandaan po natin, mga kababayan, never maging pag-aari na speaker ang House of Representatives. Pag-aari po ng taong bayan yan. Kaya wag po tayong makikinig sa mga congressman na yan. Kala mo pag-aari nila institusyon na yan. Never nyo maging pag-aari yan. Lahat kayo ibayaran. Lahat kayo palamunin. Lahat kayo paswelduhin ng taong bayan. Kaya nga nagtatrabaho ang Vice President Dahil nga sinusuklian niya ng trabaho ang binigay sa kanya na nagpapasweldo taong bayan. Di ba? Nagtatrabaho siya. Working Vice President nga siya. Buong Pilipinas nililibot niya kahit limitado at ginigipit ang kanyang pondo ngayon. Hindi mo siya napagkikita na lagi lang nakaupo. Katulad ng mga congressman. Lahat sila'y nakaupo lang. Nagpapalaki ng bulsat, nagpapalaki ng mga tiyan. Wala tayong nakikita na programa ngayon yan. Sumusweldo yan. Ang programa lang nakikita natin, politikahin ng Duterte. Yan ang kanilang trabaho ngayon. Mga katambay, samantalang Vice President, nakikita natin, kauna-unahan pang mag-response, lalo pag may kalamidad ang ating bansa. Kauna-unahan siya madalas. Nakadalasan, nangunguna ang kanyang opisina. Pero itong mga congressman ito, yan po ang nakita natin. Magtatatlong taon, lahat po'y nakasaksak. Ang mga puwit nila sa upuan. Ganyan po. Sila pa ngayon ang mga magagaling at nag-ahari-harian ngayon sa ating bansa. Ibang klase. Mag-isip-isip kayo. Galitin nyo ng galitin ng mga Pilipino nang maaga kayong ma-abolish dyan. Sige, magsiga pa kayo. Magmayabang pa kayo. Magpakahari pa kayo dyan. Kasama ang inyong speaker na hindi nyo naman pag-aari ang House of Representatives o ang Kamara. Gising na mga Pilipino ngayon. Gising na gising. Huwag nyo na kaming gawing bobo. Hindi po kami bobo. Kami ang nagpapalamon sa inyo. Kami ang nagpapasweldo sa inyo. Huwag nyo kaming gawing tanga. Alam namin na kayo swelduhan at may bonus pa kayo na malalaking korupsyon pa yata na hindi nyo maipaliwanag. Muli po si Katambay Manong, ipagpatuloy mo po yan. Vice President, ipagpatuloy mo po na kayo po ay nasa tama dahil alam po ng Pilipino na kayo ay sobrang politikahin lalo sa inyong pondo at confidential fund. Talagang pamumulitika dahil kung hindi pamumulitika ito, lahat ng confidential fund ay binuksan na po sana nila. Yan ang tama kung talagang hindi sila namumulitika. Di po ba? Kaya
Congressman Pulong, ipagpatuloy nyo po yan. Nasa likod nyo po ang taong bayan dahil kita po ng mga Pilipino ang ginagawa po sa inyo ngayon ng bagong Pilipinas. Lalo-lalo na ang speaker yata ng Kamara na pinsang buo ng Pangulong Marcos Jr. Kaya po meron po yata silang takipan at sinasabi na magkakuntsaba sa lahat kasi kung walang basbas ng Pangulo yan, malabong mangyari yan, yung ginagawa nilang panggigipit sa Vice President. Alam ng Pangulo ng Pilipinas, di umano yan. Muli po, ang suporta po ng taong bayan ay nasa inyo po, Vice President. Wala sa kanila. Dahil unang-una, napakatagal na nilang niluluko yata ang Pilipinas, ang mga Pilipino. Napakahaba ng panahon nilang niluluto at ginigisa sa sariling mantika, lalo sa MOOE, extraordinary expenses. Ginagawa lang nilang liquidation by certification. At ang pera ng mga Pilipino, taxpayer, walang public hearing. Kaya basag na po yan. Vice President, wala na po mga kredibilidad sa mga Pilipino, yung mga congressman na yan. Sana hindi na makita ng mga Pilipino yan sa susunod na taon. Muli po, maraming salamat po mga tambay. Talagang nakaka-high blood lang po pagka ganito ang nangyayari sa ating bansa. Imbis na magtrabaho sa hirap ng buhay, kawalan ng mga trabaho, ganito po ang nakikita natin sa mga sinasabing lingkod bayan. Hindi po pala sila lingkod bayan sa panahon ngayon. Lingkod politiko pala sila. Naglilingkod sila sa mga politiko, kapwa nila politiko. At syempre po, kasama na kanilang mga bulsa. Pinaglilingkuran din nila yung mga bulsa nila. Maraming salamat po sa mga nananatili po sa ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At thank you rin po sa mga nag-comment, like, subscribe. Siyempre po, maraming salamat po mga tambay. Sa muli, ingatan nawa. Paalam. Bye-bye.